Ngunit, kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga taong sakop ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Sabi po sa King James Version sa English, sabi, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po na naman ng langit. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa umagang ito na minsan pa nagsama-sama kami para makinig at mag-aaral yung mga salita. Kaya dalangin po namin na samahan niyo po kami ang Holy Spirit ng bigyan ng pulganagan sa aming pag-aaralan. So bless your word that we will be hearing for this morning and also bless the hearer. And this we pray in the most precious name of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung text po natin, 1 Peter 2:9, sabi po ron, but ye are a chosen generation. Ay raw po ay lahing hiliran. A royal priesthood. Yung priesthood daw po tayo, sacerdote raw po tayo. Kaya lang, royal po, maharlika. Sabi nga ni Sister Diyos ngayon, maharlikang pari ba? A royal priesthood, an holy nation, isang bansang banal na itinalaga sa Diyos. A peculiar people that you should shoot forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Agaya po nung nasabi ni Pastor Marcel nakaraan, God has chosen us. God has called us. Yung vocation po na team natin, ang ibig sabihin po na naipaliwanag ng mga nakakarang speaker, talks more about our calling, yung pagkakatawag ng Diyos sa atin. At kagaya nga yung binasa natin kanina nung sa NCC, nag-NCC Pastor John, doon sa Ephesians 1:4 yata yun, God has called us to be His children before the foundation of the world. Bago raw po likhain ng sanlibutan, pinili na siya tayo ng Panginoon para maging Kanya bilang mga anak niya. Kaya, napakadakila po ng pagkatawag ng Diyos sa atin. At yung atin pong ipagpapatuloy, yung pong sermon ni Pastor Maris ang nakaraan, yung tatlo pong dahilan ng pagkakatawag sa atin, sinabi niya, nag-take notes po ba kayo nung nakaraan? Ano yung unang pagkatawag sa atin? Sabi ron, we are chosen or called to rule. Di po ba yun yung una? We are chosen to rule. Tayo po, tinawag ng Diyos para po mag-rule. Pangalawa, we are called before the foundation of the world. Bago na po biglain ng sanlibutan, pinili na po niya tayo para maging anak niya. Kaya napakaganda po nun. At yung pangatlo po, we are called for a purpose. Tayo po tinawag dahil dahilan po ang Diyos. Kaya nga, yung sabi nga niya sa sermon niya, yung sa kay Dr. Rick Warren, yung sa purpose-driven life, in the beginning sentence, Don, it's not about you. Hindi po ito patungkol sa atin yung buhay natin. Hindi masyadong yung buhay natin today. It's all about Him. It's all about Jesus. Kaya yung text natin kanina, but you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Binanggit po rin yung purpose ng pagtatawag sa atin. Yun po yun, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Para po ihayag, para po ipakita ang kahangahangang mga ginawa ng Panginoon. Sa ibang salin po, to give glory to the wonderful deeds of the Lord Jesus Christ. Para po sabihin sa mga tao yung kahanga-hanga, yung kagandahang loob ng Diyos. Para po itaas natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sa umagang ito, daragdagan ko po yung God's call for His children. Ano ba yung mga reason kung bakit po tinawag tayo? Kaya yung una ko pong sinabi noon, we are called to bear fruit. To bear fruit po. Tinawag po tayo para mamunga. Amen po ba? Alam niyo po, nung tayo tinawag ng Diyos, ayaw po niya, nakakaunti lamang. Yung makaranas ng kanyang pag-ibig.
nung tinawag po tayo ng Diyos, ang ibig niya, marami po. Sa ibig nga niya, lahat ng tao mapagpala. Nung i-bless po tayo ng Panginoon, ayaw niya na tayo lamang po i-bless. Gusto po niya, maraming kasama sa blessing. Amen po ba? Amen. Gusto po niya lahat i-bless eh. Kaya nga, ang gusto niya, ipamalita natin sa mga tao na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong Diyos na nagpapala ng buhay. Actually, doon pa lang pang po sa Old Testament, nung nagkain ng Diyos ang mga tao. Diba? Yung Genesis chapter 1 verses 26 to 27, yung sa verse 26 po, plinano ng Diyos na nikain ng tao ayon sa ating wangis. Sabi sa verse 26 dun, sabi nun, and God said sa verse 20, let us make man in our image, after our own likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, over all the cattle, over every creeping thing that creepeth upon the earth. So dun po, sabi, lalangin natin ang tao. There was a plan. Plinano po ng Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, na lalangin ang tao. Sabi ron, let us make man in our image, after our own likeness, and let them dominion. So, yung pagpapano, it came to reality in verse 27. In verse 27, so God created man in His image. In the image of God, created He him. Male and female, created He them. Ibig sabihin, yun pong plano, naging realidad. Kaya sa verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Ito po sabi ng Bible. At pagdating po sa verse 28, kung makikita niyo, after the creation, the first thing that God did, ano po sabi sa verse 28? And God blessed them. Di po ba? Di ba sinasabi ng verse 28? And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Doon pa lang sinasabi na ibig ng Diyos, pinagpala niya ang tao, pero ang gusto niyang pagpalain, hindi lamang yung dalawa nandoon, kundi maraming tao. Kaya ang utos sa kanila, and He blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Kaya ito po, talagang yun ang kalooban ng Diyos, na marami pong mga tao ang maranasan ang pagpapala ng Diyos. Kaya po yung utos dito, na ang kalooban po ng Diyos, tayo po ay talagang humayo at mamunga. Mamunga in terms of mga kaluluwa po, na aabutin natin ang maraming mga tao para po i-declare sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong isang Diyos na dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang manampalataya sa kanya, hindi na raw pumapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig po ng Diyos, nasabihan natin yung ating kapitbahay, yung ating mga pinsan, yung ating mga kamag-anak, yung mga katrabaho natin, yung mga kaklase natin, na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong magandang plano sa buhay natin. Amen po ba? Maganda po ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kaya nga may Jeremiah 29:11, alam natin yun ha? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang kalooban ng Diyos sa atin, gusto niya pagpalain ating buhay, hindi tayo saktan o imapahama. Ang kagustuhan niya, magkaroon tayo ng pagtasa at isang magandang kinabukasan. Amen po ba? Ayan po, sasabihin natin sa mga tao, meron isang Diyos na nagmamahal sa atin na gustong bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Kaya nga po meron great commandments eh. Ito po yung pinaka-atas sa ating mga pananampalataya ng tinawag po ng Diyos. Yung nakakala ng great commandments, Matthew chapter 28 verses 19 and 20, di ba? Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, Lord. And lo, I am with you always, even unto the end of the age. King James version niya tayo. Sabi nun, go therefore and make disciples of all the nations. Kailangan pinahayo po tayo. Ibig po ng Diyos na yung mga tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako ay makakilala at mapagpala niya. Kaya nga po maraming talata po sa banal na kasulatan. Yung Mark 16:15, go ye and preach the gospel to every creature. Diba? Sabi ron, Acts 1:8. Yung bandang, sabi ron,
The Acts 1:8. But you shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in all Judea and in Samaria and unto uttermost part of the earth. Dito sa'yo. Tayo rin magiging patotoo. Papatotoo natin. Tayo mga patotoo, pero mabuting patotoo. Ang ipapatotoo po natin, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Naipapatotoo po ba niyo sa ibang tao yung dating buhay niyo? Kagaya nung dati akong lasenggo, dating sugaron, dating maraming bisyo, nabulaklak lang ang dila yung pagmumura, pero nung makakilala sa Panginoon ng bago yung buhay. Pinakikilalaban natin ang Diyos sa mga tao sa paligid natin. Nakikita ba tayo? Tayo ng mga mananampalataya na tayo yung disipulo ng ating pong Panginoon. So, yan po ang dapat natin gawin. Tayo po itinawag ng Diyos dito sa mundong ito para hindi po maging secret agent na tayo po itarasal ng ating pong Panginoon. We are called by God para to declare the glory of the Lord, to make His glory known to people, to exalt the name of the Lord, to give glory to His wonderful name. Kaya tandaan po natin, napakabuti ng Diyos. At alam ko po, bawat isa nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Bawat isa po sa atin nakaranas ng pagbabago, ng transformation sa buhay niya. Kaya po, masasabi natin, tunay na dakila ang Diyos sa atin pong mga buhay. Talabitin mo nga yung katabi mo, baka natutulog na. Sabihin niyo, tunay na dakila ang Diyos sa aking buhay. Tunay na dakila ang Diyos sa aking buhay. Pagka medyo natutulog, siguhin niyo. Kahit kalaki sa basketballan. Ano? Talaga po bang dakila ang Diyos sa buhay natin? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, yun po. God called us to bear fruit. At yung pangalawa po, God called us not only to bear fruit, but to take care of the fruits of our fruits. Kinakailangan po, aalagaan natin yung mga tao ito na ipanalo po natin sa Panginoon. Kaya, pagdating po sa taking care, ito po yung tinatawag nating discipleship, na hindi po natin sila pababayaan. Kung magpapanalo po tayo ng kaluluwa sa Panginoon, pagkatapos, pababayaan lamang po natin, dating po ang pagkakataon, isinama natin, na-share natin, talagang puspus pa, talagang bilib sa Panginoon for a certain time. Kaya kailangan po, parang halaman po yan na dinidilig. Kailangan alagaan po natin para magkaroon din ng bunga sila. Kaya, pagdating po rito, kailangan po ang tiyaga, ang sipag-tiyaga. Kasi pagdating po sa spiritual ng mga tao, kung mapapansin niyo, pagdating sa spirituality, kung minsan po isang tao, ang taga bago po lumago sa kanilang pananampalataya. Hindi lamang po, minsan 1 taon, minsan 5 taon, minsan 10 taon, minsan 20 taon, minsan 30 taon. Minsan po, kinakailangan pa yung buong buhay niya. Paunti-unti na talagang nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Kaya, pinag-usapan po natin, yun pong taking care of the fruits, kinakailangan tayo po yun. Kaya pagtsagaan po natin yung mga tao na nilapit natin sa Panginoon. Kasi nakakapanghinayang naman po kung nakakilala sa Panginoon for a certain time, nagpilip ka sa Panginoon, tapos bumalik sa napit. Nakakalungkot naman po yung ganun. Kaya, isa pong calling ng Panginoon sa atin na yung mga taong ganito, pagtsagaan po natin. Maging natsaga po tayo sa kanila. Patuloy po natin ilapit sa ating po Panginoon. Ito yung discipleship talaga. Sabi ng 2 Timothy 2 yata yun, the things that you have heard from me in the presence of many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Diba? Entrust them to reliable men who will be able to teach others also. Yun daw kung tinanggap natin na katuruan sa ating pong Panginoon, kung pwede lang, commit this to faithful men. Entrust this to reliable men who will be able to teach others also. Ipagkatiwala po, ipasa natin sa iba na may kakayahan, na reliable men, na kaya rin magbahagi nito at maipasa ito sa iba. Yung good news po natin tinanggap, hindi dapat sarili, kundi itasa po natin sa iba. Marami po ngayon nakakailangan ng salita ng Diyos. Marami po ngayon mga desperado na sa buhay, halos walang pag-asa. Alam naman natin, ang pag-asa po natin, walang iba kundi natin pong Panginoon. Kaya, ang pinakamaganda po talaga,
alagaan po natin yung mga ating mga kapatid na lalo po mga bago. See to it na, let's see to it na sila po ay magpapatuloy sa Panginoon, na sila ay lalago. Kaya nga po meron tayong discipleship program na ginagawa sa ating church. Kaya nga, sa March 24 and 25, meron po tayong encounter. Ito pong encounter nito, pagka kayo bagong mananampalataya, makikita po nyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kung paano namatay siya sa krus para tiniis niya lahat ng hirap, tiniis na yung shame, yung kahihiyan, napako sa krus, sa plot, sa katawan. Ito ay ginawa niya para sa bawat isa sa atin. Kaya makikita po natin sa encounter po, yun ang sinasabi. At ano ba yung resulta ng ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Kaya makikita niyo kung sino ba kayo sa paningin ng Panginoon na tayo po ay matagumpay na. Kaya napakahalaga po, kung hindi pa po kayo nakakapag-encounter, nananawagan po kami, March 24 and 25, so Rebis Padrianes, 2 araw. Ito po ay napakahalaga na pag-aaral. At makikita natin, pag tayo po ay dumalo rito, makikita niyo, magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin. Pagkatapos sa Sabado yata, sa 26 Sabado, meron naman po tayong training for leaders. Kasi po, yung second part na po, yung year 2, o yung season 2 po, nung every home for Christ, ay pagpapatuloy po natin ito, at nakangailangan po tayo ng mga leaders pa. Kasi kung nakaraan, ang tinarget natin, 100 families na bubuksan po ng every home for Christ. Ngayon po, every area, meron tayong 3 areas po sa ating po church, area 1, area 2, area 3. Ang goal po natin, bawat area ay bawat area is 50 houses. Kaya bali 150 po yun. Kaya kasama na rin yung sinasabi ni Pastor John, yung mga houses na gustong ipabless, i-bless po natin. Mga 200 po ang goal natin. Kaya ginagawa po natin as bilang pagpadaan ng kaluluwa at paggawa ng mga disipulo. Kaya mahalaga po ito na talagang makita natin. At yun pong, sa linggo nga, meron tayong sunrise service. At makikita po niyo, pupunta tayo, mananambahan tayo doon sa taas. At makikita po natin pag nandun tayo, na malaki pala yung church natin. Na kaya natin pinalalaki ang church, naniniwala tayo na marami pang mga kaluluwa ang maliligtas. Amen po ba? Amen. Kaya tandaan po natin. At alam niyo po, yung pagpapanalo ng kaluluwa at paggawa ng mga disipulo, yung fruit ng nagbirimi, yung nagpupagarinig, magagawa po natin kung meron po tayo mga leaders. At dito lang po pumapasok yung mga leaders po natin. Dito na natin nabasa yung pinaka-text natin to bring soul, to win souls and to make disciples. Doon po sa John chapter 15 verse 16. Dito natin pakibasa nga po yung John chapter 15 verse 16. John 15:16. Medyo late. Tuloy-tuloy ako, hindi ko napagbasa. John chapter 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, hindi ako ang pumili sa inyo, para lumakad kayo at mamunga ng mga bungang mananatili magpakailanman. Sa ganoon, anuman ang hiningi ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Yun, sabi po ni Jesus Christ, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you ask the Father in my name, He shall give it you." Yun daw po. Hindi raw po tayo ang pumili sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang pumili sa atin at tinawag tayo. Una para mamunga, at pangalawa raw po para manatili ang ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung calling natin magpanalo ng kaluluwa at siguraduhin po natin yung bunga natin, yung mga kaluluwa, pangangalagaan natin na sila po ay mananatili. Amen po ba? At para po manatili, kailangan nga po yung discipleship. At dito po sa discipleship, dito po kailangan natin ng leaders sa ating pong church. May kanya-kanya pong pagkakatawag, meron pong tinawag para maging tagasunod, pero meron din naman pong tinawag para maging leader. At according to Ephesians chapter 4 verse 11,
according to Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. For verse 12, for the perfecting of the saints, and some for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So verse 13, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So verse 13 po, hanggang sa sumapit daw po tayo sa pagkakaisa sa ating pananampalataya, hanggang sa maabot natin yung pagiging yung maturity, kung paano maganapan ng pagiging ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya meron po, mahalaga po yung mga leaders na, ang mga leaders po na talagang ang Panginoon ang tumawag, sila po yung nag-lead sa iglesia. Meron po tayo rito mga pastor, usually, ang general term po natin sa leadership sa mga pastor, na sila po yung talagang nagsasagawa ng mga discipleship dito po sa church. Kaya nga po makita niyo, ang ating pastor, si Pastor John, marami po siya mga pagbaplano na ginagawa, na ang input niya, para mag-disciple po tayo, at mag-produce pa rin po tayo ng mga disciple, na yung mga disciple na yun po ang humahay at magpapanalo, para po yung gawain ng Panginoon ay magpatuloy. Meron mga leaders po na tinawag sa church. At ang sabi nga, nakapakahalak po ng kanilang binatang pag-role sa iglesia. Alam niyo, sa church po, ang lahat ng ating pong ginagawa dito sa church, ay pattern po dun sa Old Testament, sa buhay ng mga Israelita. Sa Israel po, may mga leaders din na tinatawag. Alam niyo po ba ang Israel, ang alang history? Meron pong 12 lipi ng Israel. Alam po ba niyo, may 12 lipi? Pag ako po, let's take a review. Pag ako po ay nagsabi ng 12 lipi, ang gusto ko po, pag sinasabi ko yun, mag-i-start ako sa pinakamatanda hanggang according to ages po. Kaya yung 12 lipi ng Israel, number 1, sino po yung number 1? Number 1 is Reuben, sa pagkapanganay. Pangalawa po si Simeon. Sino ang pangatlo? Ang pangatlo po ay si Levi. Ang pangapat ay si Judah. Sino yung panglima? Ang panglima po ay si Dan. Ang panganin si Naphtali. Ang pangpito ay si Gad. Sino pangwalo? Si Aser. Ang pangsyam ay si Issachar. Ang pansampo, sino? Si Zebulun. Ang panglabing isa, kilala natin. Sino yung panglabing isa? Pero kung binasa po yung Bible, ang panglabing isa, babae si Dina. Ang panglabing isa, kaya lang sa Old Testament, hindi po masyado binibigyan ng pahalaga yung mga babae. Kaya yung panglabing isa, si Joseph. At yung bunso, si Benjamin. Gagaling, ano? Parang nga natin ang ating mga sarili. Galing natin, ano? At alam niyo po ba, sa 12 lipi na yan, merong pinili ang Diyos na maglilingkod sa Kanya. Sino po yun? Si Levi. The Levites were chosen by God. Biruin nyo, doon sa 12 lipi ng Israel, yung 11 binigyan ng inheritance ng mga lupain. Pero yung isa, si Levi, o si Levi, hindi binigyan. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Ako ang, sabi ng sa I am your portion. I am your reward. Sabi niya. Ang partikular ng Levites, siya. Kaya nga, kung titingnan niyo po, ang kahalagahan ng mga Levites noong panahon yun, sila po, yung mga tao na nakakalapit sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang bansang Israel po, laging sinasabi ng Bible, laging niyang sinasabi, I am the Lord that brought you out of the land of Egypt. In the land of your bondage. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng mga Ehipto nung kayo alipin pa. Ako ay banal na Diyos, kaya dapat kayo magpakabanal. Kaya siya po yung naglabas sa pamamagitan ng mga kamangahapang mga bagay, mga himalan, napakarami, ay inilabas po niya ang kanyang bayan. Kaya po inikilala talaga ng buong Israel ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga nung bigyan sila ng minanang lupain, 11 yung binigyan, pero 12 rin yun. Lahat, may lupa sila na pinagkukunan ng kanyang pagkakakitaan. Samantalang itong mga Levita po, walang lupa. Nandun sila sa templo, dun sa presence of the Lord.
sila yung nag-minister sa templo. Paano naman sila nabubuhay? Nabubuhay sila sa awan ng mga kababayan, ng mga lipi. Yung 11 lipi, nagbibigay po ng mga tithes at offerings para po pantugon, pantusto sa pangangailangan ng mga Levita, ng mga Levites po, especially the priest. They minister before the Lord, yung trabaho nila. They offer sacrifices. At pangatlo po, they bless the people. Yung sabi ni Pastor Mo, nung pumunta sila Jericho. At alam niyo po ba, yung mga Levites nito, lalo yung priest, sila po yung mga naglilingkod sa templo. Sila po yung mga leaders ng panahon nila. Kaya nga, yung kanilang kabubuhay, nakadepende po sa obedience po ng kanilang mga kababayan. Kaya masagana yung kanilang buhay dahil po sa pagiging masunurin ng mga kababayan nila. Mga kababayan naman nila, masunurin talaga kasi kung hindi sila susuporta doon sa kanilang mga kapatid, ng mga Levita, sino ang maghahandog sa kanila ng mga panghandog, mga offering na panghandog sa kanilang kasalanan? Walang makakalapit sa Panginoon, walang magsasabi sa kanilang salita ng Diyos. At hindi rin bibigyan sila ng mga pagpapala. Naniniwala kasi sila na yung mga priest and the Levites, pag nag-minister, sila yung mga tao na tumutulong sa kanila para sila ipagpalain ng Panginoon. Kaya ganun lang ang obedience sila. Kaya nga, yung mga priest po nun, ang mga Levites po nila, tatlo po Ang mga anak ni Levi, tatlo. Sino nakakaalam? Anak ni Levi, tatlo. Una, si Gerson. Gersonites. Pangalawa, si Kohat. Mga Kohatites. Pangatlo, si Merari. Mga Merarites. Hindi po pera, no? Merarites. Tatlo po yun. Pero, among the three, yun pong lipin ni Kohat was given prominence. O mas karapat-dapat na po siguro applicable, preeminence. Siya po, kasi dito po nanggagaling yung mga priest in the Levites. In fact, dito po nagmula si Aaron. Dito po, si Aaron po ang lahat, the first high priest of Israel. At mula sa kanya nagmula yung lahat ng magiging priest. Ito po, si Aaron po ay sa lipi ni Levi. Ang kanya po, si Levi po, merong pinakapangalan. Ang pangalan niya, ang pangalan po, si Amram. Kilala si Amram. Dito ba yun, Pastor? Si Amram, ang tatay ni sino yung babae? Yung kapatid ni Moses. Si Miriam, si Aaron, saka si Moses. Yun po yun. Kaya sila. Makikita po niyo, sila yung mga leaders. Pag sinabi Israel, sila po yung usually yung leader na hindi po umaalis doon sa templo, naglilingkod. Pero sa Levites din po, meron tagapagdala. Lalo nung po lalakbay sa ila, portable po yung tabernacle, yung tent of meeting, binubuhat lang po. Yung mga Gersonites, sa kanyang Merarites, nagbubuhat lang po. Yung iba naman, temple musicians, meron pong gatekeepers, at mga marami pong iba. Kaya pagdating po sa templo, pagbabantay ron, pag-aalaga sa templo, nandoon po lagi ang mga Levites. Kaya po, yung sa Malakay chapter 3 verse 10, yun pong sinasabi ron, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Sa ibang salin, there may be food in mine house. Pwede po natin sabihin literal din po yun. Kasi po, sasabihin nyo, kumakain ba ang Diyos? Ang Diyos hindi kumakain. Pero yung mga tao na naglilingkod sa kanya sa templo, yun ang mga kumakain. Kaya nga, pag ibinigay nila mga ikaw po sa kanilang doon sa templo, ibig sabihin, tinutugunan niya lahat yung pangangailangan ng nandoon, nagtatrabaho doon. Ito ang trabaho ng mga Levites. Amen. Kaya po nasabi ko, sa ating pong panahon ngayon, the pastors are the leaders of the church. Kaya nga, nung minsan nag-sermon si Pastor John, nabanggit niya yung full-time, part-time, saka no-time yata, Pastor John? Dapat po talaga full-time kasi tinawag, yung mga full-time talaga kasi doon na sa utapan tayo Old Testament, mga hindi umaalis sa templo, sila biling ko doon. Kaya nga sila yung nagpo-full time sa Panginoon. Kapag kasi full time ka, kaya mas maganda yung full time, focus ka. Kasi pagka hindi ka full time, siguro dito na pala yung full time ministry. Kasi pag hindi ka full time, out of focus ka. Kung dalawa yung ginagawa mo,
hindi maipopokus sa isa lang. Halimbawa, merong pagkakataon ko sa Acts chapter 6. Acts chapter 6, alam niyo po ang context nito. Nagkaroon po ng feud, ng pagkakatalo-talo doon sa mga widow women, yung mga Hebrew women, saka yung Greek-speaking widows, na sila po hindi nabibigyan ng pagkain. So, ang nangyari, nagugulo pa yung mga tinawag, mga leaders sa church. Kasi kailangan lutasin nila ito. Kaya ang ginawa nila, nag-assign po sila ng deacons para po yung kanilang ministry na study of the word and prayer ay hindi po napabayaan. Kaya nga yun po ang sa full-time ministry. Kaya usually po, ang paniwala natin, pagkikilikod ng Panginoon, dapat po talagang magpo-full-time ka. Kaya lang, meron tinatawag, siguro di na nanggaling pa part-time ministry. Minsan po kasi, pagka ang church maliit pa, tapos hindi pa yung mga members, o kaya yung mga members hindi matatag. Hindi po kagaya rito sa atin, mga members natin dito, yung mga matataba talaga. Mga obedient, na talagang nagbibigay po ng mga kalunod at mga handok, mga ikapo. Yung iba po siguro kasi, dahil napapabayaan, hindi nabibigyan, hindi po mamit yung kanilang mga pangailangan, lalo po pag may pamilya na nag-aaral mga anak, wala po silang magawa, gusto man nila, hindi man lang gusto magtrabaho sa labas, hindi trabaho kasi para po matugunan ng pangangailangan. Pero naniniwala po ako na yun po hindi po sa habang panahon. Kaya lang, natutokso po yung marami. Pagka kumikita na po kasi ng maganda sa loob sa labas Paano pag nag-abroad po, pag kumikita na ng maganda, yung calling nila bilang full-time leaders, nawawala po. Kaya nga, sabi nga po ng marami ngayon, yung daw pong mga pastor ngayon, mga endangered species na Kasi yung iba natutokso na po na magtrabaho sa labas. Kaya nga po, natutuwa po kami at nagpapasalamat sa mga suporta ng mga kapatiran natin. In fact po, natutuwa po kami talagang nung minsan po, nung Lunes, may nag-graduate na kapatiran. Inimbita po kami mga pastor, pinakain po sa isang Chinese restaurant. Tapos pusat po kami. Nung pagkatapos po namin kumain, nakabot po kay pastora ng sobre. Love gift daw po namin. Sabat naman, sabi namin. Hindi sa tuwan-tuwa kami dahil doon sa nag-abot ng dinusi kami at saka nag-abot ng love gift. Ang ikinatutuwa po namin, yung aming ginagawa pala ay na-i-appreciate na nila. Napakasarap pong malaman na yung trabaho namin na ginagawa rito ay na-appreciate po nila. Na hindi pala kami sumusuntok sa hangin. Na hindi po pala walang kabuluhan yung ginagawa namin. At nung Biyernes pa po, meron na ng kapatiran, inibita kami sa bahay. Tapos binusog na naman po kami. At tapos kinakabayan kami, meron din pagpapala na inaabot. Kaya sa panahon po natin talaga na nakikita po namin yung appreciate na kami po hindi na-appreciate. At yung appreciation po, the act of appreciation that you are doing, ito po malaking kalakasan namin, nagiging inspirasyon namin para pagbutihin pa po yung mga ginagawa namin para sa Panginoon. Amen po ba? Muli po, sikuhin nga niyo yung katabi niyo, baka natutulog na Sikuhin niyo. Ayun, hoy, gising! Ayan, kaya po, tandaan natin, napakahalaga po ng leader sa iglesia. Kasi sila po, yung nagtuturo sa tao, nag-disciple para sila po yung mag-abot in the work of the ministry. Kung kami lamang po ang gagalaw, ang dami pong mga tao na nangangailangan sa paligid. At kung kami lamang po, hindi maabot ang lahat. Pero kung tayo po na magtulong-tulong, talagang hindi lamang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa atin. Diba sabi yung preaching ni Pastor Bishop, sa unit raw po, kumikilos sa Diyos at He commands blessing for all of us. Kaya tandaan po natin yan. Kaya malaki po yung nagagawa. Kaya yan po, yung unang calling natin, we are called to bear fruit. Pangalawa, we are called to take care of our fruit. At yung pangatlo po, ano yung nakalagay ko lang? We are called to do good works. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10. Pakibasa nga po. Ano ba? Tayo ng Diyos at sa pagkakasalan ng
Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaganan ng Diyos na gawin natin. Pasensya na po kayo, pag nagko-contact hindi ko na po kasi mas ma-review ngayon. Hindi ko na po kasi mabasa yung Bible kung lahat hindi nabasa. Kaya sabi ron, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk into, o in them. Hindi nga tayo. Sabi ron, we are His workmanship, we are His masterpiece po tayo ng Panginoon, na bago po likay ng sanglibutan ito, tayo po'y pinili niya bilang mga anak niya, masterpiece niya, na pinasagana niya sa mga talents, gifts, and abilities para po magamit natin sa paggawa ng mabuti. Naplinano po niya, bago para po likay ng sanglibutan, pinlanon tayo, binigyan ng mga kayahan, ginawang mga masterpiece niya na magtataas sa kanyang dakilang pangalan, na gagawa ng mabuti para po mapapurihan ang kanyang dakilang pangalan. God has given us so much talent, gifts, and abilities that we can use wherever we are para po ideklara yung kapurihan ng Diyos sa ating mga buhay. Diba, sinabi ko na po nung minsan, pag sinabing masterpiece, Obra Maestra, hindi yung pinakamaganda, isa sa pinakamaganda yun. At when you talk about masterpiece, sigurado, you will also talk about His Creator. Diba? Yung mga hinahadong bawa ko dati. Pag sinabing yung mga piece of literary works nun, sabi ko marami kong alam dati na nakalimutan ko na yan. Yung pag sinabing sa The Legend of Malakas and Maganda, nakalimutan ko. Legend of Malakas and Maganda, yung author nun. Medyo malulunod na talaga kasi ako. Halimbawa, pag sinabing yung The Raven, ay Edgar Allan Poe. Pag The Merchant of Venice, o kaya Mark Antony and Cleopatra, sabihin niya si William Shakespeare na. William Shakespeare yan na. Pag sinabing sa pula sa puti, yung kay Francisco Sacco Rodrigo yan. Pag sinabing Romante at Lava, ibig sabihin kay Baltas yun. Pag sinabing Mi Ultimo Adios, o My Last Farewell, kay Rizal yun, no? Kaya, kung ano yung obra maestra, kung ano yun, laging kaakibat, laging ano doon, yung gumawa sa kanya. Kaya pag natanyag yung obra maestra, yung masterpiece, matatanyag din, nakasama yung gumawa. Ang punto ko po rito, kapag tayo ay natanyag, ang matatanyag po, ang karuluhin sa atin, yung ating pong Panginoon sa Kristo. Amen. Amen po ba? Kaya sa ating pong mga buhay, we are God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. Pinili tayo, nilikha tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti para po itanghal ang kanyang dakilang pangalan. Kaya saan man tayo nandoon, tandaan po natin, mahalaga tayo sa Diyos. For the fact that He has created us as His masterpiece, filled with gifts, talents, and abilities that we can use to glorify God in our life. Sabi ng 1 Peter 4:10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Bilang tayo po ay tumanggap ng mga kaloob, gamitin natin ang lahat ng kaloob na binigay ng Diyos para paglingkuran ng bawat isa, para gumawa ng mabuti sa bawat isa sa atin, para po gumanda yung buhay ng bawat isa sa atin at mabuhay tayo ng masagana, may kapayapaan, may kaganakan, kapiling po ang ating mga kapatid. Amen po ba? Pag tayo po ay gumagawa ng mabuti, naluluwalhati ang lumikha po sa atin. We as His masterpiece, pag tayo ay natatanyag, kasabang natatanyag, ang lumikha po, ang pinaka-author po. Kaya tandaan po natin. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, sabi ron, let your light so shine before men that you may see, that they may see your good works, and that they may glorify your Father which is in heaven. Hayaan daw po natin na yung mga ilaw na nasa atin ay magliwanag para makita ng mga tao sa ating paligid yung ating mabubuting gawa, nang sa gayon daw po, mapapurihan natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Tayo po'y pinagpapala ng Panginoon. It is God who gave us gifts, talents, and abilities. It is God who gave us the ability to acquire or to gain wealth. Ang nagpapayaman na sa atin ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya pag pinapayaman tayo ng ating pong Panginoong Diyos, huwag natin
isipin na tayo po umunlad, mayaman, umaasenso dahil po sa sariling kakayanan. Dapat pong malaman natin na tayo po umunlad dahil sa ating pong Panginoon, na siyang may kakayahan na magbigay sa atin ng tagumpay, na siyang may kakayahan na magbigay sa atin ng kayamanan. Kaya tandaan po natin, saan man tayo nakapwesto in the fields that we are engaged now in our life, saan man tayo ron, kinakailangan po, gamitin natin yung mga pagkakataon na ipamalita sa mga tao na mayroong Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa atin, na nagmamahal sa atin, na may planong maganda sa buhay natin. Kaya tandaan din po natin saan man tayo naroon pag pinagpala tayo ng Diyos. Kaya nasabi ko sa isang kapatid, habang ikaw yumayaman, habang ikaw pinagpapala ng Panginoon, sana naging mas lalo kang mabait, naging mas lalo kang matulungin, naging mas lalo kang mababa at madaling lapitan. Ang gusto po ng Diyos para sa atin, pagpalain tayo. At sa pagpapalang ito, gagamitin natin para papulihan ng sa buhay natin, para magpanalo ng kaluluwa, para gumawa ng mabuti, tumulong sa ating kapwa. Nang sa gayon, sa bandang huli, ang ginagawa natin ito, para natin ang kaluluwa ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yung purpose sa atin, according to 1 Peter 2:9, Bachi, Bachi, ikaw yun. Pag sabi niyo, ikaw yun. Sabi niyo, ikaw yun. Bachi are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous lights. At sana po, huling talata na bibitawan ko, ito po yung panalangin at pakiusap ni Pablo sa bawat isa sa atin. It can be found in Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi po niya, sabi ni Pablo, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Sabi niya, ako bilang alipin ng Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na lakaran nyo, maging karapat kayo at lakaran mo yung pagtatawag ng Diyos sa inyo. Kaya yung pang panalangin natin sa umagang ito, tayo po'y tinawag ng Diyos, dapat po maging dapat tayo sa pagtatawag kahit ng Diyos sa karapis sa atin. Pwede po ba tayo yung tayo namin? Lord, we thank you sa pagka-alam namin sa umagang ito ng mga plano mo, ng mga kalooban mo na amin gawin sa aming mga buhay. Salamat po, before the foundation of the world, bago po lumigay ng sabi, tinawag mo po kayo, yung anak niyo. Kaya dalangin po namin yung pagkatawag mo sa amin. Talagang maging dapat po kami. I pray, Lord, that you will be gracious, Lord, that your grace will continue to abound in us, that you will help us, that you will be worthy of the vocation where we have called us. Kaya salamat po. Ang dalangin ko po na yung amin po napag-usapan sa hapon ito, na ito po hindi lamang pumasok sa aming kaisipan, kundi sa aming puso at magawa po namin may pagbuhay sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po. Ang dalangin ko po, ang malamang biyaya at pagpapala ay Diyos na bago sa amin. At gawin mo po kami vessel mo, instrument mo po, Panginoon, na samantang makarating, we will be a channel of blessings to others. At pagpalain mo kami, ang aming mga buong sambahayan at lahat po ng mga taong baliktado sa amin. Lord, I pray that you will bless us spiritually, physically, materially. Nawa ang mayamang biyaya at pagpapala ay Diyos sa bawat isa. Kaya salamat po, Pilinta, at po aming panalangin sa mga pagkalit pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo tumayo. Let's worship the Lord. So, magawa ito. Hindi po natin ang Panginoon, patuloy po tayo maghanap ng buhay sa Panginoon dahil wala po yung pinakamasaya magawa tayo sa buhay na ito kundi magawa yung kalooban niya sa atin. We are told by God to take care of the truth and do good works. And I hope na lahat po tayo ay know in your heart na nagagawa mo nung pagkatawag sa iyong Diyos. That's the fulfillment ng ating buhay. So let's sing this song with our dedication in our hearts. Na may pagnanais na magpagalit sa Panginoon. Ako'y narito upang sambahin kita. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos.
Kaya sa lahat at nakamay sa Panginoon, dito na pagsubo natin sa Kanya, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang nais sa ating buhay, na our life is not about us, it's about Him, it's about God, it's about pleasing Him. Ito'y tungkol sa pagmamahal para sa Kanya, paglilingkod para sa Kanya. Tayo nilikha para sa Panginoon. At pagiging masaya lang tayo as a person, kung ginagawa ko natin ang kanyang kalooban, kung tayo ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban, kung tayo nililingkod para sa kanyang kaharian. Ama namin Diyos, salamat po sa patuloy na reminder sa amin, Lord God, kung ano ang aming pagkatawag. Nawa, Lord, as we walk in this life, Lord, hindi po namin masayang ang aming buhay sa mga walang mga bagay lamang, Panginoon. Hindi magamit namin ang aming oras, ang aming lahat sa aming Panginoon para sa iyong purihan, para magbigay kalawatan sa iyo, God, at upang may mga tao na makakilala, maligtas, o mabagyan po ng bawat sa amin. Alam po namin na wala na po, hindi na po mahaba ang aming mga panahon, Lord. Ngayon time, Lord, ay pwede mo na kami kunin, Panginoon, kaya ay namin masayang ang sandali na aming nilalangin sa mundo ito, hindi ibigay ipag-ibig lamang sa iyo. So Lord, as we face this Holy Week, Lord, sa aming pagmumuli, sa aming mga pagkakaroon ng mga meditation and contemplation of God, I pray na mag-usap ka papatuloy kung paano kami magagamit sa mas maibahin pang kataraangan, to be a cell leader, to be a cell host, Lord, to be part of the ministry, to do the works na pinapagawa ko sa amin, maging blessing po sa pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming eskwelahan, Lord, sa lahat pa Panginoon, ang paraanan na pwede mo kami gamitin. At alam po namin na pinangako mo sa eksenta, Lord, na ikaw ang mong biyaya, Lord, na patuloy mong binubuhos sa lahat na sinusunod sa iyo. At pinangako mo din po na kami sasamahan mo, even the very end of the age, God. Kaya patuloy po namin hiningi ang pag-ibig, Lord, dahil may bahagi po namin sa lahat ng tao, mula sa aming mga pamilya, sa bawat sa aming Panginoon, at maging pagtutulong pagkabay, Lord, ng banal na Espiritu, at lalo na kung saan kami mas magiging effective sa amin sa paglilingkod sa Panginoon, na siyang gagawin po sa amin. Wala nga sa araw sa oras ng Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, at ang pangalan ng Panginoon, na kami sasamahan, na lahat ang pangailangan hipon ko kahit dahil pinangako ito namin. At alam po namin na kaming lahat na nagmamansa, nagiling ko sa iyo, at tulong sa ipanawagan nyo ay patuloy na magagalak sa inyong kapatiyan. At kami po lahat ay magsabi ng malalakas na Amen. Sabi Amen. 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 God bless po. Magandang hapon po, alas 2. So, kung tayo mag-absent at sa labas, kung tayo po nasa Roto Gathering,